Naniniwala naman ang ilang senador na makakatulong ang subsidiya ng gobyerno para maibsan ang problema ng mga tsuper matapos maantala ang taas singil sa pamasahe. At para sa detalye, may report si Daniel Manalastas. Matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suspensyon ng fare hike o taas singil sa pamasahe, naniniwala ang ilang senador na mayroon namang pwedeng pangtugon dyan. Ayon kay Senate President Tito Soto, dito papasok ang subsidiya para sa industriya ng transportasyon. Kung tatanungin naman si Senator Sherwin Gatchalian, pansamantala pa lang naman ito na hindi muna itataas at kailangan munang unahin ang mga mekanismo dahil kalaban dito ang inflation. Pag nagtaas ng fare hike, sigurado ako itataas ng mga manufacturers yung kanilang produkto. No? Kasi pass on yan eh. Mga empleyado hihingi rin ng additional sweldo para bayaran yung kanilang fare hike. Kasi tataas. Kahapon ang huling sesyon bago ang Holy Week break at nabitin ang pagpasa sa panukalang amyenda sa Biofuels Act. Ang paliwanag ng mga senador, kailangan pa itong mas pag-aralan sa posibleng epekto sa mga magsasaka. Kasi marami mga farmers na affected, maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the biodiesel producers. Parang there's a lot of fear among our colleagues, some members of the majority wanted a longer discussion on the floor. So hindi talaga kaya ng one day lamang. So, kailangan masigurado natin na yung mga farmers natin, 400,000 ay meron silang protection and safeguards. Matatanda ang nakikita rin itong solusyon sa taas presyo sa petrolyo. Naghahay naman si Senador Chis Escudero ng panukalang magtatayo ng government-owned crude oil tank storage facility bilang tugon sa fuel security at krisis sa langis. Pananggaan niya ang crude oil stockpile sa tuwing magkakaroon ng tensyon sa Middle East. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Daniel Manalastas ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.